Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Jet. At sa episode na to, samahan nyo kaming maglakwatsa. Pupunta tayo kung saan saang lugar, no? At ang gamit nating sasakyan ay ang Sea Lion 5 DMI. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Natin ngayon, hindi basta-bastang lakad lang ng kotse, no? So, kasama natin ngayon yung One World, One Ocean, di ba? So, kanina kasi nagpunta kami dun sa bangka nila, tapos pinakita nila na naglilinis pala sila ng karagatan. O, di ba, Fards? Pero based doon sa sinabi sa atin nung captain ng ship, is hindi lang sila basta nangongolekta ng garbage. They're also raising yung awareness, tsaka i-educate yung people. And syempre, yung mga recycled na materials na nakukuha nila sa yung recyclable materials na nakukuha nila sa dagat, ginagamit din nila, dire-recycle nila. Tama. Pero bago natin ituloy yung usapan dyan, Pards, pag-usapan muna natin yung gamit nating sasakyan, yung Sea Lion 5 DMI. So ano ba masasabi mo, Pards, dun sa sa itsura niya? Ano ba type mo sa kanya? So yung isa kong nagustuhan dito sa external features niya, pag napansin mo yung headlight niya, meron tatlong hati na parang palikpik. Which is pag baba mo sa bandang baba ng bumper, meron din tatlong palikpik. So diba? para talagang galing sa dagat. Oo. Pero actually sa akin, yung itsura kasi ng unahan nito ay parang dragon kasi yung itsura sa akin, diba? Parang mata, tapos parang meron siyang hasang. Yun nga. Parang dragon, si dragon. Si dragon. Si Lion. Kanina pa napansin ko, nakita ko na nagtabi yung Sea Lion 5 tsaka Sea Lion 6 So bahagyang malapad yung Sea Lion 6 compared sa Sea Lion 5. Pero ganoon naman kasi talaga yung Pards kasi kaya nga yung Sea Lion 6 yung number niya, siya talaga yung mas malaki. Pero yung haba actually hindi sila masyadong nagkakaiba eh. Hindi sila nagkakalayo. Yung lapad lang talaga ang medyo makikita mo, no. Pero in fairness naman, kahit pa mas maliit siyang tignan sa labas, sa loob naman tinan nyo, hindi naman kami nagdidikit eh. Malayo pa rin. Meron pwede pang umupo na bata rito. So to lang, ano ba to? Center armrest. Okay. Armrest tsaka meron din siyang console sa loob, no? At hindi lang basta-basta yan, Pards, May NFC yan. Pwede yung susi itatap mo lang dito, then ma-start mo na rin siya. Pero syempre, meron din tayong susi. Regular na susi. So yun yan, yung design kasi nito sa labas, simple siya, pero malakas yung dating niya, Pards, di ba? Sa akin, gustong-gusto ko nga yung parang sinasabi natin na parang ang dragon. Actually pati sa sides yung parang silver part sa salamin, may parang silver din. Parang may scales. Silver na scales. Tapos sa likod naman, meron siyang shark fin antenna, third brake light na meron siyang spoiler na may butas pa dun sa magkabila. Meron na rin siyang defogger, wiper, tapos yung taillights niya magkarugtong hanggang kabilang side. Well, technically yung sa mga budget conscious natin na mga mag-avail ng first car nila, though hindi ko siya masasabing totally downgrade kasi may mga technologies pa rin na derive from the higher variant which is Sea Lion 6. So meron pa rin siyang cruise control, meron siyang mga parking sensors, may parking camera din, siyempre retractable side mirrors din ata to, alam ko. Pero ang pinaka-importante doon, Pards, yung technology, yung DMI. Kasi yun yung hybrid technology ng BYD na nandun din sa Sea Lion 6. Pero nandito rin, kaya magagamit mo pa rin yung meron kang full EV mode, meron kang hybrid mode. Kanina nga in-explain pa nila pare, kasi diba may ibang brands na ang gamit nila kasi series hybrid, yung iba naman parallel hybrid. So sabihin na natin si T-Style parallel siya eh. Parallel. Pero yung N-Style ano ba yung mga style na yan? Yung isa Toyota yung isa. Ito kasi meron siyang full EV mode na yun na hindi siya magre-rely sa battery. Nakita ko kanina may tatlong may parallel, may DMI, di ba? Meron siyang yung hindi siya gagamit ng battery nung sa main bat. Totally mag-charge siya from the engine papunta ro syempre sa EV battery. So yun yung series, bale yung engine ginagamit para mag-charge ng battery
para yung battery ang magpapaandar sa motor. Oo. So yun yung N-style. Oo, yun. Tama. Tapos yung T-style, yun yung pwedeng tumulong kasi yung makina mo magpaandar ng sasakyan Oo. kasabay ng electric motor. Oo. Kayang gawin nun nito yun, yung tatlo na yun. Bali, EV series tsaka parallel na hybrid, kayang gawin ito. Oo, kasi yun ang technology mga katandem ng DMI. Galing, di ba? Oo. Imagine niyo, no? Yung presyo nito hindi naman kataasan. Pero ganun nasa- yung makina mo. Actually, parts wala akong idea eh. Nasa magkano kaya siya papatak. or Ilalagay na magkano- lang natin dito sa screen. Sa screen, oo. Usually, siya ang category niya parts is small crossover. No? Oo. Para sa akin, sa labas maliit siya pero sa loob maluwag. Maluwag. At saka hindi lang basta-bastang ito kasi kita naman nila ito eh. Pero pati yung compartment natin sa likod pare, nakamaleta ka. Oo. Nakamaleta ako. Tapos may mga dalawang bag pa kasi may dalawa pa tayong kasama sa likod Oo. na ayaw magpakita. Shy type Mga pogi mga pogi natin kasama ngayong araw. So, gamit naming 4 na pang overnight. Kasya naman sa likod. So, no problem ka sa space. Kung family kayo, Oo. okay lang, kayang-kaya. Pero kung dalawa lang kayo, Sobrang pwede nyo i-fold luwag. i-fold yung second row seats at magkakaroon kayo additional around 800 ml ay 800 liters pa. Oo. So total of 1,300 liters pa na luggage space yan. Yung EV range nito parts, meron tong 71 kilometers. So ibig Oo. sabihin, Sa full EV pinlog lang. mo, o full Oo. EV yun pare, Oo. 71 kilometers, pwede mo siyang gamitin ng full EV. Kaya kung kunwari, ang trabaho mo mga 30 kilometers papunta, pauwi mo 30 kilometers, so hindi ka nagagamit ng gasolina. Oo, isipin mo Kuryente na lang. Isipin nyo mga katandem kung within the city lang kayo, within Makati or within Manila. Oo. Tapos yun nga, within the range kayo ng 71 kilometers, balikan ng bahay, mapapanisan lang kayo ng gasolina. Oo. Kaya konti-konti lang yung karga kasi charge ka na lang, pero mas mura kasi talaga yung kuryente kaysa sa gasolina. Nakita mo 'di ba nung naggera? Oo. Ano nga ba naggera nung nakaraan? Israel tsaka yung Iran. Oo, yun. Oo. Tumaas yung gasolina. Oo. Ngayon tumaas na naman, tataas na naman, parating tumataas. Tapos magro-roll back pero cents lang. Oo, yung dagdag yun nga eh. piso. Dagdag dos pero rollback Oo. 30 cents. Oo, di ba? So yun, pagka ganyan, wala tayong problema kasi ito parang EV na yung gamit mo na wala, mas mura. Tsaka kung tumaas man yung kuryente kasi sobrang konti lang. Sobrang konti. Sobrang konti. At saka for sure parts yung yung consumption niya when charging is hindi naman parang aircon or parang microwave yan eh. So for sure like yung mini car mo na EV, di ba? 36 magkano? Parang piso per kilometer. Piso per Diba? kilometer. For sure ganun nasa ganun din range siya. Pero part magugulat ka sa extended range ito combined nung EV mode at saka nung gasolina, kaya niya umabot na 1,001 kilometer. Layo parts. Pero parts nung tinesting siya ng mga professionals, napaabot nila ng 1,400. Pero dito sa Pilipinas yun Sa pare, Pilipinas diba? yun Oo. Siyempre, Galing. it may vary kung paano. Siyempre, nasa driving style mo rin yan, nasa terrain, Oo. di ba? Galing, imagine mo parts. Gaano ba kalayo yung 1,000 kilometers hanggang Naga ba yun? So to lang parts 1,400 kilometers is sa pagka nagpunta ka ng Pagudpod, ang usually balikan mo yan nasa 1,200 diba? something eh. So isipin nyo mga katandem, pagka full tank ka, naka full charge ka. Tapos sakto lang yung drive mo, chill drive lang. Kaya mo magbalikan within one full tank. Galing, di ba? Then along the way, kung medyo wala kang makitang gasolinahan at may nakitang charging station, saksak mo. Oo. Yun ang advantage ng plug-in hybrid, Oo. di ba? Either way. Either way. At saka ano pa, parts, yung charging kasi nito, type 2 charging na siya. So ibig sabihin nun, kahit sa SM ka mag-charge, pwede. Hindi mo na kailangan ng adapter. Walang adapter. Yun ang isa. So yun yung standard kasi sa Pilipinas. Standard, oo. Which is for sure, kahit sino man ang manufacturer na gumawa ng charging station, compatible yung charging charging plug mo. So sa mga tumitingin kasi nito, baka interesado rin sila sa hataw nito, no? Oo. Okay lang ba parts na palayuin mo sila ng konti, tapos sige. tadyakan mo lang ng isa? Oo, sige. So, right now mga katandem, naka HEV mode tayo. So, mixed palayuin hybrid mo na. mode tayo. Oo. So, based on papers, ang kanyang acceleration from 0 to 100 is 8.3 seconds. Yun. So, well, kanina na testing natin, may sipa parts. Oo, talaga. Pero syempre, Ngayon, palayo mo natin sila. bigyan mo lang ng Bibigyan natin isang sila ng tadyak. Yan. Okay. Pwede na pang ab workout pare, tinigas yung tiyan ko eh. Lilit ang chan mo dito, parts. Oo. Oo. At saka maliban nga pala dyan, no, yung infotainment system natin, ito yung signature ulit ng ng BYD. Yung umiikot. Umiikot siya, Oo, 10.1 inches. Oo, 10.1. Then,
Sa pagkakaalam ko, siya ay Android CarPlay and Android CarPlay. Yun na yun, 2-in-1. Android Auto and Apple CarPlay ready na rin siya. So isa pang maganda rito, you can save from 20% up to 40% ang savings mo kasi 1 PMS lang kailangan mo per year. So nakatipid ka na sa gasolina dahil nga kuryente, tipid ka pa sa maintenance kasi 1 peso lang sa isang taon. Sige, for sure kasi baka ang pinapalitan lang nila doon parts yung engine oil lang. Oo. Tapos checking lang ng mga for sure hindi siya kasing mahal. Yung mga typical na mga car brands pagka nagpapa-PMS ka. Tsaka maliit lang kasi yung makina naman ito parts. At tsaka hindi naman siya nabubugbog kasi most of the time gamit naman pagka hybrid ka, electric parts eh. At salitan sila Oo, salitan sila. Tsaka hindi lang yun di ba? Save ka na sa fuel, save ka sa maintenance, save ka pa sa oras pare. Yes. Yung hassle mo papunta dun sa dealer, di ba? At least ito, isang beses isang taon lang. Oo, di ba? Kung usually, paano sa mga katandem natin na nasa probinsya na hindi na medyo malayo sa mga dealership, di ba? At least, isang beses ka lang Sa pupunta isang taon, lang. tapos bahala ka na ulit. Baka makalimutan mo na yung pangalan ng SA mo. Oo. Sobrang tagal mo magpapa-maintenance, di ba? So maliban dun sa kuryente na ginagamit natin sa pagpapaandar, yung kuryenteng nakasave dito, pwede mo rin siyang gamitin na kuryente palabas. So meron siyang vehicle to load. So kumbaga, kunwari pare, nag-brownout sa inyo, tapos may mga anak ka, di ba? Oo. O maglagay ka na lang ng extension, ipasok mo sa bahay, gawin mong electric fan tsaka ilaw. So mga katandem, meron akong tips sa inyo para makatipid. Instead na bumili kayo ng generator, bumili na lang kayo nito. May kotse ka na, may generator ka ba? 2-in-1. Oo, di ba? So, dako naman tayo dito sa interior. Ang napansin ko rito, parts parang soft touch leather na ba siya? Or ano ba tawag dito? Soft touch material. Soft touch material na siya. From Dash. Well, ang ginawa kasi nila dito, matte finish, tapos meron siyang break sa gitna na piano black, which is a touch of elegance, pero ito ang ganda parts ng material. Oh, yan ito. leather yan na may parang print parang, siya. Parang sopa Parang pang social na sopa sa bahay Pang yayamanin. Oo. Well, nabibighani nga ako sa itsura ng loob Parang naiwan nata tayo ng convoy pa. Pero alam mo kung saan ako nabibighani pare? Ang ganda kasi ng ride parts. Alam mo yun, sarap na sarap ako umupo dito kasi komportable yung ride, tas ang lambot-lambot ng upuan, tas may driver pa ako. Tingnan nyo, di ba napakasarap? Tingnan, nagkasalita ka pa, kala ko tulog ka May trabaho pa Mamaya, tingnan mo, humihilik na ako. Oo, mga katandem, kasi most of the time, pag nakikita nyo kami ni Doc, siya lagi nag-drive. So ngayon naman, ako naman, ipag-drive ko naman si Doc. Yeah. Dapat next time, puro ganyan na. At tabayanan nyo, may bagong driver si Doc. Speaking of naman, kasi ikaw ang nagda-drive parts, kamusta naman yung pakiramdam mo na steering? Malambot ba siya? Responsive ba? Responsive siya, parts para siyang technically mas responsive pa nga siya or less ang delay niya compared do sa gamit ko na na old school. Kaya ang minsan parts pag gumagamit ka ng mga ganitong kotse, pag sakay mo sa kotse mo parang lumang-luma na Lalo na parts pag galing ka ng diesel. Tapos pag pumasok ka dito, sabihin mo, shoot, ano na nangyari, no? Out of this world. Ako parts, ang gamit ko talaga diesel, diba? Kahit sabihin mong naka-idle lang ako, talaga rinig na rinig mo yung ingay. Tapos syempre, suspension wise, ito malambot. So totoo lang parts, ang naririnig natin sa ngayon, wala, yung aircon, yung buga ng sa aircon vent, yun lang. Tapos yung road noise lang, di ba? Actually, ngayon niya, pagka ganito lang yung andar, mas narinig mo pa yung yung aircon Oo, di ba? Kala mo hindi umaandar yung makina lalo na kanina nung naka-idle tayo. Putik walang ingay yung makina, ang ingay yung lakas ng aircon. Kaya check yung mga katandem, yung dashboard niya, baka mamaya, naka-on kayo, bumaba ka. Naka-on pa yung sasakyan mo. Hindi, pwedeng mangyari yun, pare, napatahimik. Kaya nga ako parts, pagka yung kanina, kala ko naka-neutral lang, bigla umandar. Oo nga. Kala ko may galit sa akin, sasagasaan ako sa likod Ako naman sa'yo. Kung gusto nyo nga pala ng mas kumpletong video, kasi media drive video lang kasi to, so yung experience video natin to. Kung gusto nyo medyo may nitty-gritty, hanapin nyo na lang yung isang video namin itong Sea Lion 5 DMI sa YouTube channel. So i-type nyo na lang. Pero parts, may napapansin akong okay siya pero may konting kulang dahil parang ang liwanag sa mata. Medyo makulimlim na, pero alam mo yun, yung mata mo parang strained pa rin dun sa liwanag Parang, nga. Kailangan ito ng Ceramax Nano Ceramic Tint with 99% heat rejection, may glare reduction, syempre 99% din ng UV rejection, plus 12 years warranty. So yun nga kasi kung maaraw,
masakit sa balat. Oo. Eh ngayon, di maaraw. Kaso, yung liwanag kasi Yung medyo glare. nakaka-strain sa mata. Kaya Oo. yung kailangan mo, yung Less yung glare, glare oo. reduction. Siyempre, pagka long drive na ganito, tapos nai-strain yung mata mo, ang tendency, antukin ka. Oo. Di ba? Masakit din sa mata. So yan, details na lang. Nandito sa baba, alam nyo na. Tsaka ito pa importante pare. Alam mo yun, kunwari meron kang bagong kotse. Tapos, paano kung magasgasan yan pare, di ba? Ang Oo. sakit sa loob. Usually, yun yung mga moment na hindi ka Oo. patutulugin sa Diba? gabi ng Oo. ilang araw or bisa nga linggo pa dahil Oo. first car mo, syempre, ingatan mo yan. So, ang mga ways dyan para maingatan natin is usually graphene coating. Para hindi mag-fade yung pintura, lalo na sa mga katandem natin na walang garahe or yung walang bubong sa garahe. Then, next level of protection, which is yung pinakamaganda, is yung paint protection film na kahit buhusan ng brake fluid, paint ng kahit gasgasan ng tansan, na safe pa rin yung pintura mo. Yun yung maganda. Oo. Kumbaga, kahit iwanan mo yung bagong sasakyan mo kahit saan, Oo. hindi nila madadamage basta-basta. Oo. Siyempre, meron yan sa Ceramax Philippines. Yun. So, Details, ito sa baba. Details nandito sa baba. So, para naging live selling na naman Ayun, tayo. ayun. Balikan na muna natin yung kanina yung usapan natin, no? Yung pinuntahan kasi natin kanina yung port, kung nasaan yung boat niya na parang IDM technology din pare. Kasi Oo. ano siya, kumukuha siya ng kuryente sa solar. So nagcha-charge siya kasi electric motor yung gumagana sa boat na yon. Tapos for emergency, meron din siya na generator na pwedeng mag-charge ulit dun sa battery para paandarin yung boat. So yun nga yung ano mga paano maging sustainable yung ating transportation kagaya nitong DMI tsaka kagaya ng boat kanina. Well, hopefully in the future parts, sa tingin ko, which is hindi imposibleng mangyari, no? Na yung mga panels na naka-face sa sun ng mga kotse, pwedeng maging solar panels na rin yan. Sana, no? Sana. Oo, kasi ano ba naman yung halimbawa, nasa open parking ka, nakapark ka, di habang nakapark ka, naka-charge yung kotse mo. Oo. Tsaka habang umaandar ka, kahit maliit na porsyento lang, 'di ba? Eh kung iipon-ipunin mo yun sa sa buong life ng kotse, ba marami ring solar ano yun. Ano yung energy. parts beneficial sa mga niyan, sa mga nagatrabaho from morning to hapon na nakapark sa open area, di ba? Na maximize mo yung power ng sun. Tapos nakakapag-save ka pa ng electricity. Hindi ka naka-plug sa sa charging port eh. Bale ngayon, focus na muna tayo sa ating lakad na kung saan nga titingnan natin maglilinis tayo ng beach, tapos i-explain pa sa atin kung ano pa yung mga makakatulong para sa mundo natin, para mailigtas na ma-enjoy pa ng ating mga anak. Then parts ito palang drive na to is papa-experience para sa atin ng BYD. Kung yung actually driving natin ngayon, hindi nila tayo pinapuwersa na talagang tipid, talagang kung ano yung normal talaga na driving eh. So ito yung real world scenario, kung ano yung matitipid natin, tsaka yung kung ano yung kilometers na yung mararating ng isang full tank tsaka isang full charge, no? Okay, so drive na tayo ulit. Sige. Mamaya na lang ulit. At ano na mga katandem, andito na tayo sa nature. Kung makikita nyo, papakita ko na lang sa inyo yung paligid natin. Napakaganda dito. Ano masasabi mo sa sasakyan? Yung total na? So isa masasabi ko rin sa total package na siya for a budget hybrid na kotse. Na gusto mag-SUV, actually maganda siyang daily driver, pang city kasi malayo yung range niya parts actually kung 71 or 71 kilometers sa Pure EV. EV lang, pero meron kang extended range pag ginamit mo yung hybrid mode niya to 1,001 pag gusto mo pumunta ng probinsya. So kung masasabi ko lang, kung naghahanap ka talaga ng daily driver na usual naman, nasa city ka lang, pwede to kasi EV lang gamitin mo. Tapos kung kailangan mong mag out of town kagaya ngayon, edi magpalagay ka ng gas, di ba? Sobrang komportable, tamang-tama lang naman yung size niya, maganda, tsaka pinaka-importante, makakatulong tayo sa nature, di ba? Kasi konti lang yung gasolina na susunugin niya, ibig sabihin, konti lang din yung emission, edi mas maganda sa environment. At saka parts para sa akin, perfect siya sa mga bagong drivers, like hindi siya ganun ka-aggressive, tapos sakto lang din yung yung torque niya para sa akin. So yun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Next video na! RIT, riding in tandem, RIT,
Riding in tandem, RIT. Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem,